O ito, sige pakinggan natin ang masasabi ni Alan Peter Cayetano, oo, na pinagre-resign siya. Ilang araw pa lang, wala pa isang linggo. Pinagre-resign niya na. O pasok. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because Nakita niyo ba si Alan Cayetano na ayaw magpapalit katulad ni Tito Soto? Si Tito Soto, tanda-tanda na para pambata, pikon na pikon. Hindi siya sanay maupo doon sa mga lami-lamesa na ganun. Ayaw niya may seatmate. Gusto niya umupo doon sa may mataas. Wala ka namang pinag-aralan. Hindi naman mataas ang inabot ng utak mo. Gusto mo umupo doon sa may mataas. Gusto mo palang humawak ng martilyo, mag-construction worker ka. Gusto mo palang mahawakan yung martilyo ng Senate President. Bumili ka ng martilyo sa handyman, ang dami. Gusto mo ipokpok mo sa mga kapatid mo. Pokpok mo sa ulo mo, ganyan. Tsaka ipokpok mo sa ulo nung anak mong vice mayor dyan sa Quezon City na wala resilbi. O ganun ang gawin mo. Gusto mo pala ng gusto mo pala ng nakakaangat. Bumili ka sana ng hagdan. Gusto mo doon ka maghapon sa ibabaw ng hagdan. Walang hiya. Tingnan mo si Alan Peter Cayetano. O ano sabi niya? Kung mapapalitan ako, kung inilagay ako ng Diyos dito ng isang linggo lang, so be it. Kung mapapalitan ako, so be it. Kung magstay ako, so be it. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Alam mo, ganyan kasimple. 'Di ba? O sa tingin niyo ba yung ganitong klaseng tao mga maka-Diyos to masyado, nagpi-preach nga ito sa kanilang simbahan. Si Tito Soto, ano ba inaabot sa buhay noon? Bukod sa siya ng pinakamatandang senador. Ikaw na nga pinakamatandang senador, tanga ka pa rin. Mas magaling pa si Lito Lapid. Ito nakakatawa. Naglabas pa ang Daily Tribune. Sino ba may-ari ng Daily Tribune na yan? Balita ko, Duterte supporter daw yung may-ari ng Daily Tribune na yan. Antindi mo Ikaw may-ari ng Daily Tribune. Duterte supporter ka. Tapos yung Daily Tribune, putang ina, puro Duterte ang binabanatan dyan. Si Bato, si Robin. Ikaw lang ang bida dyan. Walang hiya ka. Kapal ng mukha mo Ayoko na sabihin ko sino, magagalit kayo Anyways, akin na lang yun. Ito si Cayetano, naglabas yung Daily Tribune na mas madami daw siyang absent kay Lito Lapid. Ano naman? Kita mo kung gaano kagago yung mainstream media. Naglabas sila na si Lito Lapid daw, dalawang beses lang umabsent sa Senado. Si Alan Peter Cayetano daw, 14 na yata yung kanyang absent. Ano naman ngayon? Putangin na yan, si Lito Lapid, numero man lang yan dyan, wala namang alam yan. Nakaupo lang yan dyan, hindi pa pwede magsalita yan, dudugo utak niyan. Pero wag kayo magaling man si Senator magaling man si Senator Lito Lapid, hindi lang siya madakdak, hindi lang siya masalita, hindi lang siya madebate, hindi lang siya ma-interpolate. Pero mahusay yung tao na yan. Maraming mga proyekto yan. Mas marami pang proyekto yan kaysa kay Risa Ontiveros. Ang ingay-ingay. Silent Silent killer yan si Lito Lapid. Pero para ikumpara mo naman si Lito Lapid dito kay Alan Peter Cayetano. Kahit gaano ka-absent ang Alan Peter Cayetano, magaling ang utak niyan. Ito si Lito Lapid kahit pumasok yan ng 365 days Kahit pati linggo pumasok yan, putang ina, nung pakialam naman natin dyan. Wala rin naman silbi yan dyan. Aksaya lang yan sa POM. Sa POM ng upuan, nasisira yung upuan niya. Walang hiya, Pero kudos kay Lito Lapid, kahit na kumampi yan sa minority, maayos na senador yan. Hindi nga lang siya matalino, hindi siya epal, hindi siya pala salita, katulad ni Tito Soto na bobo naman. Salita na salita. Wala pinag-aralan. Gusto pa maging senator judge. Che! Inang yan. Galit na galit siya sa taong bayan Nung lumabas siya ng Senado, tas binuhos-buhusan yung sasakyan niya ng tubig, galit na galit siya. Sira ulo, nanonood date bulaga lahat yun. Lahat siya nanonood date bulaga, galit na galit ka. Kung wala yung mga tao na yun, wala manonood sa inyo. Ang tatanda nyo na, hindi na kayo marunong mag-entertain. Diyos ko po, ano pa? we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change.
were the last line of defense. Yun ang kinakatakot nila. Alan Peter Cayetano, ang Senate President. Tapos, ipinupush nila yung charter change. Ayaw ni Alan Peter Cayetano, no? Kaya gigil na gigil si BBM. Kasi gusto nila ng charter change. Gusto kasi nila humaba ang termino ni Bongbong. Putsang ina niya, yung buhay nga niya, hindi niya mapahaba. Yung pag-termino niya. Ano ba kayo? Para kayong mga baliw. O, isa pa. O, syempre, budget na. O, di ba? Usapin na ng budget. O, tapos magkakaroon pa ng impeachment. O, kaya ngayon, ito syempre si Alan Peter Cayetano, abogado man yan. Makikita man niya kung chinacharot siya ng prosecution. Di ba? O, so yun ang kinakatakot nila. At isa pa talagang kinakatakot nila mga bossing, yung magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero para hindi naman masyadong kabahan, si Ping Lacson, hindi niya na inilagay si Marcoleta doon. Siguro member pa rin si Marcoleta nung sa Blue Ribbon Committee, pero iba na ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tinanggal na kay Lacson, wala naman nagawa si Lacson. Wala naman ginawa si Lacson kundi magpropaganda. At saka pagtakpan yung mga yung mga amo niya, tapos sirain yung mga posibleng makakalaban niya sa Cavite. Kasi siyempre, sabi nga niya 2032 tapos na siya. Anong plano niya sa 2032? Siyempre, kung hindi na siya magsesenador dahil hindi na siya mananalo sa buong Pilipinas, diyan na lang yung sa Cavite tatakbo. Ganun lang naman yun eh. Kabitein niya yung mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Senator Bong Revilla, naging biktima yan ng politika diyan sa Cavite. So si Cayetano yan eh. Yari sila. Ano pa? Kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Diba? So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Diba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign? Ako na mato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about. Nako. Galing talaga ni Alan Peter Cayetano. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay baba na.